Kumusta kayong lahat? Ako si Joy. At nakakagalak na kayo ay narito. Ang sanaysay na babasahin ko para sa lahat ngayong araw ay tinatawag na ang mga alalahanin ko tungkol sa pagtatanggal ng mga huwad na lider. Ang pangunahing tauhan ay isang mangangaral sa iglesia. Nang nadiskubre niya ang mga huwad na lider at manggagawa sa loob ng kanyang saklaw ng responsibilidad na hindi gumagawa ng tunay na gawain, bakit hindi siya nabalisa tungkol sa pagpapaalis sa kanila? Anong mga maling ideya at motibo ang nakatago sa likod nito? Paano niya hinanap ang katotohanan para malutas ito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang karanasan. Noong Setyembre 2020, isa akong mangangaral sa iglesia na responsable para sa gawain ng 4 na iglesia. Ang leader ng isa sa mga iglesyang ito, si Liying, ay may mahusay na kakayahan at masigasig. Maganda ang impresyon ko sa kanya. Ngunit nang maglaon, nalaman ko na ang iglesyang ito ay may ilang malinaw na hindi mananampalataya at masasamang tao na hindi pa napapaalis at ginagambala nila ang buhay iglesia. Kaya nakipagbahaginan ako kay Liying at tinukoy ang sitwasyon na ito at sinabi ko sa kanya ang diwa at mga kahihinatnan ng hindi pag-aalis sa mga taong iyon. Sumang-ayon si Liying na alisin ang mga hindi mananampalataya at ang masasamang tao sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, nang tingnan ko ulit ang gawain nila, nalaman ko na hindi pa rin ito ginagawa ni Liying. Kinakampihan niya pa ang mga hindi mananampalataya at masasamang tao at ipinagtatanggol ang kalagayan nila. Dahil dito, ang mga taong ito na dapat na pinaalis na ay naroon pa rin at pinahihintulutan na manggulo sa loob ng iglesia. Bukod pa roon, may mga problema rin sa mga tungkulin ng mga kapatid. Ngunit hindi kailanman ibinahagi ni Liying ang katotohanan upang malutas ang mga ito o pinungusan ang mga taong iyon. Sa halip, siya ay nakikinig sa kanilang laman at maluwag at mapagbigay sa kanila na humahantong sa hindi nila pagiging responsable sa kanilang mga tungkulin na naging dahilan upang maapektuhan ang gawain ng iglesia. Batay sa kanyang hindi nagbabagong pag-uugali, si Liying ay isang huwad na leader na hindi gumagawa ng tunay na gawain at ayon sa mga prinsipyo, dapat siyang tanggalin agad-agad. Pero naisip ko sa sarili ko, siya lang ang tanging leader sa iglesia na ito. Kapag tinanggal ko siya ngayon, kakailanganin kong alalahanin ang mga proyekto ng iglesyang ito. Ang ilan sa mga gawaing ito ay kailangan ko ring personal na ipatupad. Saan ako hahanap ng oras at lakas para doon? Higit pa rito, mayroon akong gawain mula sa ibang mga iglesia na dapat kong subaybayan. Magiging abala ako. Mahigit 60 taong gulang na ako at hindi na masyadong maayos ang aking kalusugan. Kung magtatrabaho ako ng sobra, baka hindi kayanin ng katawan ko. Kung pananatilihin ko si Liying, kahit papaano ay masusubaybayan niya ang mga pangkaraniwang gawain at medyo gagaan ang pasanin ko. Dahil iniisip ko ito, hindi ko siya tinanggal. Pagkatapos, noong Disyembre, nagsimulang subaybayan at sundan si Liying ng kanyang asawa na hindi mananampalataya. Alam na alam ni Liying na hindi maganda ang pagkatao ng asawa niya. Pero patuloy siyang pumupunta sa mga lugar na pinagtitipunan ng walang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng iba. Bilang resulta, inilagay niya sa panganib ang maraming grupong nagtitipon. Sa wakas ay napagtanto ko kung gaano kabigat ang problema ni Liying at agad-agad kong pinahinto ang gawain niya. Natakot ako pagkatapos nito. Napagtanto ko na ito ang bunga ng hindi ko agad pagtanggal kay Liying. May pananagutan din ako. Sa aking mga devosyonal, may nabasa akong isang sipi ng salita ng Diyos.
Sabi ng Diyos. Lubhang mahalaga kung paano mo itinuturing ang mga atas ng Diyos at isa itong napakaseryosong bagay. Kung hindi mo kayang tapusin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao, hindi ka angkop na mamuhay sa kanyang presensya at dapat kang parusahan. Ito ay talagang natural at makatuwiran na dapat tapusin ng mga tao ang anumang atas na ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Ito ang pinakamataas na responsibilidad ng tao at kasing halaga nito ang kanila mismong mga buhay. Kung hindi mo siniseryoso ang mga atas ng Diyos, nagtataksil ka sa Kanya sa pinakamalalang paraan. Sa ganito, mas kahabag-habag ka pa kaysa kay Judas at dapat nasumpain. Dapat matamo ng mga tao ang lubos na pagkaunawa sa kung paano tatratuhin ang ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. At kahit papaano, dapat maunawaan nilang ang mga tagubiling ipinagkakatiwala niya sa sangkatauhan ay mga pagpupuri at natatanging pabor mula sa Diyos, at na ang mga ito ay mga pinakamaluwalhating bagay. Ang iba pang mga bagay ay maaari ng talikdan. Kahit na kailangang isakripisyo ng isang tao ang kanyang sariling buhay, dapat pa rin niyang tuparin ang tagubilin ng Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos ay naunawaan ko na ang tungkulin ng isang tao ay ipinagkatiwala ng Diyos at ito ay mas mahalaga kaysa ano paman. Ang hindi pagseseryoso rito at hindi pagiging responsable ay pagkakanulo sa Diyos. Ang gumawa ng ganito ay talagang katulad ni Judas at isusumpa siya. Nakapagsanay ako bilang isang mangangaral sa iglesia dahil sa pabor ng Diyos. Kapag nakakakita ako ng mga leader sa iglesia na hindi gumagawa ng tunay na gawain, dapat ko silang tanggalin o ilipat kung kinakailangan. Iyon ay tungkulin ko, responsibilidad ko. Bilang isang leader sa iglesia, si Ling ay nakakita ng problema, ngunit hindi ibinahagi ang katotohanan upang malutas ito at hinarangan pa ang gawain ng pag-aalis. Inantala niya ang pag-aalis ng mga halatang hindi mananampalataya at masasamang tao at ipinagtanggol pa sila. Kinumpirma nito na siya ay isang huwad na lider at dapat natanggalin kaagad. Pero ako naman, nag-aalala ako na sa sandaling tanggalin ko siya, hindi ako makakahanap agad ng angkop na kapalit at mas kakailanganin kong alalahanin ang gawain ng iglesia. Kaya hindi ko siya tinanggal sa tamang panahon na humantong sa mga panganib sa seguridad at mga hadlang sa gawain ng iglesia. Lubos kong nalalaman na ang mga huwad na leader at antikristo ay mga hadlang at harang sa buhay pagpasok ng mga kapatid. At kapag natagpuan ang isa sa kanila, dapat itong itiwalag. Hindi ito maaaring pabayaan lang. Pero para hindi ako mag-alala at mahirapan, hindi ko tinanggal si Liying, kahit na alam kong siya ay isang huwad na leader. Nakita ko na ako ay tunay na makasarili at kasuklam-suklam. Ang saloobin kong ito sa aking tungkulin ay tunay na nakasusuklam sa Diyos. Medyo natakot ako sa mga realisasyon na ito, kaya nanalangin ako at nagsisi sa Diyos at tinanggal kaagad si Liying. Isiniwalat ko rin at ibinahagi ang diwa at kahihinatnan ng kanyang mga ginawa at nakilatis siya ng iba. Pagkatapos nito, naghalal ang iglesia ng isa pang leader at unti-unti, sa wakas ay nagpatuloy ang gawain ng iglesia. Noong Pebrero ng taong 2021, isang mangangaral na namamahala sa isang iglesia sa Changxi ang tinanggal dahil hindi siya nakagawa ng tunay na gawain at ipinagkatiwala sa akin ng leader ang gawain ng iglesia na iyon. Matapos kong tanggapin iyon,
Sinabi sa akin ni Sister Schwemming ang mga problema sa leader sa iglesia at sa diakono sa pagdidilig. Ang diakono sa pagdidilig ay palaging iresponsable at pabaya sa kanyang tungkulin. Mahigit 20 araw na niyang hindi dinidiligan ang mga baguhan na responsibilidad niya. Ang ilan sa kanila ay nakinig sa mga sabi-sabi at iniwan ang pananampalataya. Palaging abala ang leader sa iglesia sa kanyang trabaho sa araw at bihirang nakikipagtipon sa iba ni sinusuri ang gawain. Binalaan na siya ng mga kapatid at nagbahagi na sila sa kanya, ngunit hindi siya nakinig. Gayon din, batid niya na ang diakono sa pagdidilig ay hindi gumagawa ng tunay na gawain at dapat nang tanggalin. Pero hindi na nga niya ito tinanggal. Kinakampihan pa niya at ipinagtatanggol. Kaya sila ay mga huwad na leader at manggagawa na hindi gumagawa ng aktwal na gawain at naantala na ang gawain ng iglesia. Pagkatapos kong marinig ang ulat ni Schwemming, naisip ko, dahil sa kanilang ginawi, dapat natanggalin ang dalawang ito. Ngunit hindi madaling gawain ang paghahalal ng mga bagong leader at manggagawa. Kapag tinanggal ko silang dalawa at hindi kami makapaghalal agad ng mga angkop na kapalit, hindi ba't kailangan kong pangasiwaan ang gawain ng iglesia na ito? Limitado ang lakas ko, kaya gaano man ito kaimportante, kailangan kong gawin ito ng paunti-unti. Nang makitang hindi ako sumasagot, balis ang sinabi ni Schwemming. Kung hindi tatanggalin agad ang mga huwad na leader at manggagawa, parehong ikokompromiso nito ang gawain ng iglesia at ang buhay pagpasok ng mga kapatid. Hindi mo ba nararamdaman na dapat tayong magmadali? Hindi ba ito mahalaga sa iyo? Hindi ka maaaring maging katulad ng mga ngaral noon na hindi gumawa ng tunay na gawain. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko matapos marinig ang sunod-sunod na pamumuna na ito. At naisip ko, kararating ko lang dito. Marami pa akong hindi nauunawaan. Hindi ako pwedeng tumanggap ng responsibilidad na hindi ko mapapangatawanan. Kailangan ko itong unti-untiin. Gayunpaman, hindi ko naman sinabi na hindi ko ito aasikasuhin. Nang maglaon, napagtanto kong mali ang aking kalagayan, kaya mabilis akong nanalangin sa Diyos. Diyos ko, itong sitwasyong kinakaharap ko ngayon ay pinahintulutan mo. Pero patuloy akong nangangatwiran sa sarili ko. Alam kong hindi ito naaayon sa iyong layunin. Mangyaring gabayan mo ako na magpasakop, mapagnilayan ko ito, at matuto ako mula rito. Pagkatapos manalangin, naalala ko ang isang sipi ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa kasalukuyan, may ilan na walang dinadalang pasanin para sa iglesia. Ang mga taong ito ay maluwag at pabaya, at ang tanging pinahahalagahan nila ay ang sarili nilang laman. Ang gayong mga tao ay masyadong makasarili, at bulag din sila. Kung hindi malinaw sa iyo ang bagay na ito, hindi ka magdadala ng anumang pasanin. Kapag mas isinasaalang-alang mo ang mga layunin ng Diyos, mas mabigat ang pasaning ipagkakatiwala niya sa iyo. Ang mga makasarili ay ayaw magtiis ng gayong mga bagay. Ayaw nilang bayaran ang halaga, at dahil dito, mawawalan sila ng mga pagkakataong maperpekto ng Diyos. Hindi ba nila sinasaktan ang kanilang sarili? Kung ikaw ay isang tao na mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pasanin para sa iglesia. Sa katunayan, sa halip na tawagin itong pasanin na dinadala mo para sa iglesia, mas mainam na tawagin itong pasanin na dinadala mo para sa iyong sariling buhay,
Dahil ang layunin ng pasaning ito na binubuo mo para sa iglesia ay para magamit mo ang gayong mga karanasan upang maperpekto ka ng Diyos. Sa makatuwid, sino man ang nagdadala ng pinakamabigat na pasanin para sa iglesia at sino man ang nagdadala ng isang pasanin para sa buhay pagpasok, sila ang magiging mga taong piniperpekto ng Diyos. Malinaw na ba ito sa iyo? Kung ang iglesyang kinabibilangan mo ay nakakalat na parang buhangin, ngunit hindi ka nag-aalala ni nababahala, at nagbubulag-bulagan ka pa kapag hindi normal na kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos ang iyong mga kapatid, hindi ka nagdadala ng anumang mga pasanin. Ang gayong mga tao ay hindi ang klaseng kinatutuwaan ng Diyos. Ang klase ng mga taong kinatutuwaan ng Diyos ay nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran at isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Habang iniisip ang salita ng Diyos, napuno ako ng kahihiyan. Hindi ba't hindi ako nag-aalala o nababahala tungkol sa gawain ng iglesia? Nang marinig ko ang ulat ni Schwemming tungkol sa mga problema ng pinuno at ng diakono sa pagdidilig, hindi ko isinaalang-alang ang gawain ng iglesia at hindi ko tinanggal kaagad ang huwad na lider at ang huwad na manggagawa. Sa halip, isinaalang-alang ko muna ang aking mga makalamang interes. Nag-alala ako na sa sandaling tanggalin ko sila, dapat na ihalal na ang mga kapalit. Kailangan kong mag-alala at gumugol ng lakas para dyan at madadagdagan ang trabaho ko. Upang iligtas ang aking sarili mula sa pagbabayad ng halaga at pisikal na paghihirap, hindi ko naramdaman ang pangangailangan na tanggalin agad sila, kahit na alam kong mga huwad sila. Sa diwa, palihim ko silang pinoprotektahan at kinonsinte. Hinayaan silang manggulo sa iglesia at manggambala sa gawain ng iglesia. Ang pagpupungo sa akin ni Schwemming dahil sa kawalan ko ng pagmamadali sa aking tungkulin ay isang kapaki-pakinabang na babala sa akin. Nakatulong ito sa akin para mabilis kong mapagnilayan at malaman ang aking tiwaling disposisyon at magsisi ako sa Diyos. Kung ang mga huwad na lider at manggagawa ay pinananatili sa iglesia, walang makakaalam kung gaano kalaki ang pinsala nito sa gawain ng iglesia. Napagtanto ko rin na pinakinggan ko rin ang aking laman noong nakaraang pagkakataon. Ang kabiguan kong palitan ang isang huwad na lider ay agad na humadlang sa gawain ng iglesia. Hindi ba't ginagawa ko rin ang parehong pagkakamali? Sa pagnanais kong iligtas ang aking sarili sa pisikal na paghihirap, hindi ko man lang inisip ang gawain ng iglesia o ang mga pinsalang na idulot nito sa buhay pagpasok ng mga kapatid. Hindi rin ako gumagawa ng totoong gawain. Umaasal ako na parang huwad na lider. Ang saloobin ko sa aking tungkulin ay tunay na nakasusuklam sa Diyos. Kung hindi ako napungusan, hindi ko pa maiisipang magnilay sa sarili ko. Nang mapagtanto ko ang mga bagay na ito, tahimik akong nanalangin sa Diyos. Nagsasabing gusto kong magsisi at gawin ang aking tungkulin ng maayos. Kinabukasan, pumunta ako sa iglesia kasama si Schwemming. Pagkatapos mag-imbestiga, nakumpirma ko na ang leader at ang diakono sa pagdidilig ay talagang hindi gumagawa ng tunay na gawain. Kapareho nila ng pananaw ang mga hindi mananampalataya. Masyado nilang sinusuri ang mga tao at bagay at hindi nila tinanggap ang katotohanan. Mga huwad na leader at manggagawa sila. Tinanggal sila kaagad pagkatapos noon at pinili ang mga kapalit nila. Pagkatapos ng lahat ng iyon, naisip ko,
Bakit sa tuwing makakakita ako ng mga huwad na lider at manggagawa sa iglesia na hindi gumagawa ng tunay na gawain, hindi ko sila pinapalitan kaagad? Ano ba ang eksaktong sanhi nito? Nang maglaon, nabasa ko ang isang sipi ng salita ng Diyos. Hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at nauunawaan ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdodomina sa kanilang kalooban. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa kalikasang iyon? Halimbawa, bakit ka makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong katayuan? Bakit ka mayroong gayong katinding mga damdamin? Bakit ka nasisiyahan sa mga di matutuwid na bagay na iyon? Bakit gusto mo ang mga kasamaang iyon? Ano ang batayan ng pagkahilig mo sa mga ganoong bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit ka masayang masaya na tanggapin ang mga ito? Sa ngayon, naunawaan na ninyong lahat na ang pangunahing dahilan sa likod ng lahat ng bagay na ito ay dahil nasa kalooban ng tao ang laso ni Satanas. Ano ang laso ni Satanas? Paano ito maipapahayag? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao? Para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang mga tao, ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Ipinahahayag ng nag-iisang pariralang ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Anuman ang hinahangad ng mga tao, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili, kaya't nabubuhay lamang sila para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao at kinakatawan din nito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito, at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito na ang naging batayan para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa kamandag na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Habang iniisip ang salita ng Diyos, naging malinaw sa akin na hindi ko tinanggal ang mga huwad na lider at manggagawa. Una dahil makasarili ako at tamad. Ano man ang ginagawa ko, gusto ko lang maghinay-hinay at hindi magdusa o magbayad ng halaga. Ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. At magpakasaya ka na ngayon, bukas ka na mag-alala. Ay mga pilosopiya ni Satanas na isinasabuhay ko. Isinaalang-alang ko lamang ang sarili kong mga pakinabang at ninais ko ang pisikal na kaginhawahan. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang gawain ng iglesia. Sa 2 kamakailang pagkakataong ito ng pagtatanggal sa mga huwad na lider at manggagawa, alam na alam kong hindi sila gumawa ng totoong gawain at dapat silang tanggalin kaagad. Ngunit patuloy akong nag-alala na baka hindi kami makapili agad ng mga angkop na kapalit. Pagkatapos, mas lalo ko pang poproblemahin ang gawain ng mga iglesyang ito. Idagdag pa ang epekto nito sa pisikal na katawan. Lampas 60 taong gulang na ako at hindi ganoon kaayos ang kalusugan ko. Kung masyado kong papagurin ang sarili ko, mahihirapan ako. Kaya't upang marelax ang katawan ko at mabawasan ang hirap, nag-aalinlangang pinanatili ko sila at hindi nagmadali na palitan sila. Nadama ko
na sa kanilang pagsuporta sa gawain ng mga iglesyang ito, mababawasan ang pag-aalala ko at pagdurusa. Nakita ko na isinaalang-alang ko lamang ang mga makalamang interes ko sa aking tungkulin at upang pakinggan ang laman ko, palihim kong pinangalagaan at pinrotektahan ang mga huwad na lider at manggagawa. Kinonsinti sila habang patuloy nilang ginagambala ang gawain ng iglesia. Hindi ko ginawa ang aking tungkulin. Masama ang ginawa ko. Palagi kong inaalala noon ang aking edad na hindi kakayanin ng katawan ko ang mabigat na gawain. Pero sa totoo lang, nagdadahilan lang ako para maging iresponsable at baliwalain ang layunin ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi binibigyan ng Diyos ang mga tao ng pasanin na masyadong mabigat para sa kanila. Kung kaya mong magpasa ng 100 libra, tiyak na hindi ka bibigyan ng Diyos ng pasanin na mas mabigat pa sa 100 libra. Hindi ka niya gigipitin. Ganito ang Diyos sa lahat ng tao. At hindi ka pipigilan ng anuman, ng sinumang tao o anumang kaisipan at pananaw. Ikaw ay malaya. Kahit na hindi maganda ang aking kalusugan, at minsan ay medyo napapagod ako sa sandaling maging abala ako sa gawain, nakayanan ko ang mga bagay na ito. Ang aking mga responsibilidad ay hindi lampas sa aking mga kakayahan. Hanggat napapangasiwaan ko ang aking oras ng makatwiran at nakikipagtulungan ako sa iba, nakakaya ng katawan ko ang trabaho. Ganoon ako mag-isip noon. Unang-una dahil tamad ako at masyado kong pinapansin ang aking laman na naging dahilan ng pag-iwas ko sa panggigipit, hirap at pagbabayad ng halaga sa aking tungkulin. Naisip ko noong inutusan ng Diyos si Moises na pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Si Moises ay 80 taong gulang na, ngunit hindi na dinahilan na masyado na siyang matanda. Nitinanggihan ang utos ng Diyos dahil nag-aalala siya sa pisikal na pagod. Sa kabaligtaran, tinugon niya ang tawag ng Diyos at sa abot ng kanyang kakayahan, nagawa niyang tuparin ang atas ng Diyos ayon sa hinihingi ng Diyos. Sa huli, pinangunahan niya ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Halos kasing edad ko ang ilan sa mga kapatid, at ang ilan ay mas matanda pa sa akin, at gumagawa sila ng napakaraming trabaho. Ibinibigay pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya sa mga tungkulin nila, tulad ng ginawa nila dati, at wala pa akong nakitang sino man na talagang napagod dahil sa kanilang mga tungkulin. Hindi ba sila nakaranas ng mas matinding hirap at pagdurusa kaysa sa akin? Ngunit para sa akin, ginamit kong aking katandaan at hindi magandang kalusugan bilang mga dahilan para hindi tanggalin ang mga huwad na lider at manggagawa na ito. Mas pinipiling panatilihin ang mga ito sa iglesia, antalahin ang gawain at ang buhay pagpasok ng mga kapatid. Ako ay tunay na makasarili at kasuklam-suklam. Sa katunayan, alam ng Diyos ang aking edad at ang mga tungkulin na kaya ko. At kung mapapagod ako, ay nasa kamay na ng Diyos iyon. Bilang leader sa iglesia, kailangan kong gawin ang aking mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo sa lahat ng oras at protektahan ang gawain ng iglesia. Ano man ang lagay ng aking kalusugan, dapat akong laging magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos. Ito lamang ang dahilan na dapat taglayin ng isang nilikha. Sa pagkaunawa sa layunin at mga hinihingi ng Diyos, gusto ko lamang isagawa ang katotohanan, maghimagsik laban sa aking laman, at gawin ang aking tungkulin ng maayos. Pagkatapos nito, nagpatuloy ako sa pagninilay. Nang makakita ako ng mga huwad na lider at manggagawa,
Bakit ko pa rin sila ginamit at hindi nagmadali na tanggalin sila? Habang iniisip ito, nalaman kong mali ang aking pananaw. Naisip ko na ang pagtatanggal ng mga huwad na lider at manggagawa at ang pagpili ng ibang mga tao para gawin ang kanilang trabaho ay magiging mahirap. Kung pananatilihin ko pa sila sa kaunting panahon, kahit paano ay magagawa nila ang mga karaniwang gawain na mas mabuti kaysa wala akong katulong. Isang kapatid na babae ang nagpadala sa akin ng isang sipi ng salita ng Diyos na may kaugnayan sa problemang ito at ginawa nitong mas malinaw sa akin ang mga bagay-bagay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang uri ng tao na isang huwad na lider ay hindi gumagawa ng totoong gawain at walang kakayahang gumawa ng totoong gawain. Mahina ang kakayahan niya, bulag ang mga mata at isipan niya, wala siyang kakayahang tumuklas ng mga problema at hindi siya nakakakilatis sa iba't ibang uri ng tao, kaya't hindi niya magawang pasanin ang mahalagang gawain ng pagtataguyod at paglilinang ng iba't ibang uri ng mga taong may talento. Sa makatwid, wala siyang paraan na magawa ng maayos ang gawain ng iglesia at magdudulot siya ng maraming suliranin para sa hinirang ng mga tao ng Diyos sa kanilang buhay pagpasok. Batay sa mga salik na ito, malinaw na hindi angkop na maging mga leader ng iglesia ang mga huwad na lider. Mayroong iba pang huwad na lider na hindi gumagawa ng partikular na gawain ng iglesia at hindi nakikipag-ugnayan sa mga supervisor ng partikular na gawain, kaya't hindi nila alam kung aling mga individual na may talento ang may kakayahang gumawa sa kung anong gawain, ni kung sino ang angkop sa kung anong gawain, o kung naaayon ba sa mga prinsipyo ang paggawa nila. Dahil dito, hindi nila maitaguyod o malinang ang mga taong may talento. Kung gayon, paano magagawa ng maayos ng mga gayong tao ang gawain ng iglesia? Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi kayang gumawa ng totoong gawain ang mga huwad na lider ay dahil mahina ang kakayahan nila. Wala silang kabatiran sa anumang bagay at hindi nila alam kung ano ba ang totoong gawain. Humahantong ito sa madalas na pagwawalang kilos o pagkaparalisa sa gawain ng iglesia. Direktang nauugnay ang mga ito sa kabiguan ng mga huwad na lider na gumawa ng totoong gawain. Sa nakalipas na ilang taon, paulit-ulit na binibigyang diin ng sambahayan ng Diyos na kailangang alisin ang masasamang tao at mga hindi mananampalataya at tanggalin ang mga huwad na lider at manggagawa. Bakit kailangang alisin ang iba't ibang masamang tao at hindi mananampalataya? Dahil matapos ang maraming taon ng pananampalataya sa Diyos, hindi pa rin tinatanggap ng mga taong ito ang katotohanan kahit kaunti, at umabot na sila sa puntong wala na silang pag-asa na maligtas. At bakit kailangang tanggalin ang lahat ng huwad na lider at manggagawa? Dahil hindi sila gumagawa ng totoong gawain at hindi nila kailanman itinataguyod o nililinang ang mga taong naghahangad sa katotohanan. Sa halip, inaaksaya lamang nila ang kanilang mga oras sa mga walang kabuluhang pagsisikap. Nagsasanhi ito ng pagkagulo at pagkaparalisa sa gawain ng iglesia na nagpapatagal sa mga umiiral na problema. Hindi nalulutas ang mga ito at pinapabagal din ito ang buhay pagpasok ng mga hinirang ng Diyos. Kung tatanggalin ang lahat ng huwad na lider at manggagawa na ito, at kung papaalisin ang lahat ng masasamang tao at hindi mananampalataya na gumugulo sa iglesia, likas na magiging maayos ang takbo ng gawain ng iglesia, likas na lalago ng mas mabuti ang buhay ng iglesia,
at normal na makakakain at makakainom ng mga salita ng Diyos ang mga hinirang ng Diyos at makakagawa ng kanilang mga tungkulin at makakapasok sa tamang landas ng pananalig sa Diyos. Ito ang gustong makita ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos, nakita ko na ang mga huwad na lider at manggagawa ay hindi gumagawa at hindi makakagawa ng tunay na gawain. Kahit na mapilitan kang panatilihin sila, higit ang mga mawawala kaysa sa mga matatamo. Bukod sa hindi nila kayang protektahan ang gawain ng iglesia, guguluhin at aabalahin ito. Tungkol sa pagtanggal ni Liying, nag-alala ako na kung tatanggalin ko ang huwad na leader na ito, matagal ang pagpili ng magandang kapalit na maaaring magpaantala sa gawain. Naisip ko na sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya pansamantala, maaari niya man lang maitaguyod ang gawain na mas maganda kaysa sa wala. Salamat sa salita ng Diyos at sa mga katotohanang nagbubunyag ng bagay na ito. Sa wakas ay nakita ko na ang pananaw na ito ay hindi lamang mali, kundi ito ay kahibangan, hindi tama, at hindi naaayon sa katotohanan. Sa sandaling makita sila, ang mga huwad na lider at manggagawa ay dapat natanggalin kaagad at dapat maghalal ng angkop na kapalit na gagampan ng gawain sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi pa makapaghalal ng kapalit, ang pagsasanay sa isang tao ay higit na mas mahusay kaysa sa pagpapanatili ng isang huwad na lider. Ito ay pangangalaga sa gawain ng iglesia. Hindi ko ito makita ng malinaw noon. Naisip ko na sa pagpapanatili ko sa mga huwad na lider na iyon, maibabahagi ko ang ilang trabaho at makapagre-relax ako ng kaunti. Ngayon ay nakita ko na ang paggawa nito ay hindi nagligtas sa akin mula sa problema, kundi nagdulot pa sa akin ng higit na pagod at pagkaabala kaysa dati, sapagkat palaging maraming mga paglihis at mga kapintasan sa kanilang gawain. Sa huli, maraming problema ang kailangan pang asikasuhin. Nang mapalitan ang mga huwad na lider, unti-unting bumuti ang gawain ng mga iglesia. Gayon din, masyadong mataas ang aking mga hinihingi at pamantayan para sa mga lider. Inakala ko na ang mga lider ay dapat na magtrabaho kaagad pagkahalal sa kanila, kaya hindi ko naramdaman na may mga angkop na kandidato at ipinagpaliban ko ang pagpapalit sa mga huwad na lider na iyon. Ngunit sa totoo lang, hanggat ang isang tao ay naghahangad ng katotohanan, may mga tamang layunin, siya mismo ay tamang tao at may sapat na kakayahan, maaari siyang sanayin. Hindi mahalaga kung sila ay bago sa pananampalataya o hindi pa naging leader dati. Sapagkat ang ganitong uri ng tao ay madaling magkakamit ng gawain ng banal na espiritu kung hahangarin niya ang katotohanan at patuloy siyang uunlad sa kanyang mga tungkulin. Nang mapagtanto ko ang mga bagay na ito, ang aking maling pananaw na ang isang huwad na leader ay mas mabuti kaysa sa walang leader ay lubusang naituwid. Kalaunan, ang mga kapatid sa isang iglesia ay nagulat na ang isang leader na nagngangalang Lioli ay hindi gumagawa ng tunay na gawain, na siya ay isang huwad na leader. Gusto nila na tanggalin ko kaagad si Lioli sa lalong madaling panahon. Naisip ko sa aking sarili, ang iglesyang ito ay kulang na sa mga diakono at mga leader, at kailangan ko pang tanggalin ang isang tao. Hindi ba ako dapat mag-alala tungkol sa paghalal ng mas maraming tao? Gayon din, isa pang iglesia ang mangangailangan pa rin ng isang leader na sa sarili nito ay dagdag trabaho na. Kapag tinanggal ko si Lioli, hindi ba dadami ang trabaho ko? Gusto kong isaalang-alang muli ang aking laman, ngunit napagtanto kong mali ang aking kalagayan. Mabilis akong nanalangin sa Diyos
O makapangyarihang Diyos, sa bawat pagkakataon na kailangan kong tanggalin ang isang lider, isinasaalang-alang ko ang aking laman. Hindi ko magawang isaalang-alang ang iyong layunin ni protektahan ang gawain ng iglesia. Diyos ko, mangyaring bigyan mo ako ng lakas upang maghimagsik laban sa aking laman, isagawa ang katotohanan, at bigyan ka ng kasiyahan. Pagkatapos manalangin, naalala ko na sinasabi ng salita ng Diyos. Para sa lahat ng gumaganap ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng paraan para isagawa ang pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng bagay at bitiwan ang kanilang mga makasariling hangarin, mga personal na layunin, mga motibo, pagmamalaki at katayuan. Unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito man lang ay dapat gawin ng isang tao. Kung hindi man lang ito magawa ng isang taong gumaganap ng tungkulin, paano masasabi na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin? Hindi iyon pagganap ng kanyang tungkulin. Ipinaunawa sa akin ng salita ng Diyos na kapag ang aking mga personal na interes ay sumasalungat sa gawain ng iglesia, dapat kong isantabi ang aking mga personal na interes at unahin ang gawain ng iglesia. Dapat kong isaalang-alang muna ang layunin ng Diyos at agad na tanggalin ang mga huwad na lider. Ito lamang ang nakaayon sa layunin ng Diyos. Kaya nagsimula akong makipagbahaginan kay Lioli. Isiniwalat at hinimay ang diwa at malubhang kahihinatnan nang hindi niya pagawa ng tunay na gawain. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nakita kong hindi pa rin siya nagbabago. Kaya tinanggal ko siya ayon sa mga prinsipyo. Nakipagbahaginan din ako sa iba at naghalal kami ng bagong lider. Nang kumilos ako alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos, hindi na ako napagod. Nakaramdam pa ako ng kagaangan at kapayapaan. Ang mapabuti at makapasok sa ganitong paraan ay pawang pasasalamat sa patnubay ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matapos marinig ang karanasan ng kapatid na ito, gusto kong malaman kung ano ang nasa isip ninyo. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa lahat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.